Over in the Duterte bailiwick of Davao City, thousands also turned up in support of the Vice President. And Bril Montalvo joins us live from Davao. Magandang gabi. Sino-sino naman ang nagpakita sa peace rally dyan sa Davao? Gretchen, Sean, Pauline, alam nyo, hindi nagpakita ang sinumang miyembro ng pamilya Duterte kanina sa isinagawang National Rally for Peace ng mga kapatid nating miyembro ng Iglesia ni Cristo. At kanina din ay isa sa ating mga nakita dito nga sa isinagawang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa Davao City ay si dating Cabinet Secretary ng Administrasyong Duterte at ngayon mayoralty candidate ng Davao City na si Carlo Nograles. Oo. Bakit kaya sila hindi dumalo? Maagang ang mga miyembro ng Go ahead, Bril. Alam nyo, maagang nagdatingan ang mga miyembro ng INC dito. Galing silang Northern Mindanao, Soxargen at Davao Region. Maunlad na bayan, pagkakaisa at kapayapaan ang panawagan nila sa National Peace Rally dito sa Davao City. Yan daw ang mas dapat unahin sa halip na yung impeachment complaints na isinusulong laban kay Vice President Sara Duterte doon nga sa Kongreso. At sa ngayon ay kakatapos lang ng National Rally for Peace na isinagawa dito sa San Pedro Square, dito nga sa Davao City, at yung mga miyembro nga ng Iglesia ni Cristo ay nagsiuwian na sa kanilang mga pamamahay. Balik sa inyo. Oh, Bril, ano namang sabi ni Carlo Nograles? Did he just show up or nabigyan ba siya ng chance na makahawak ng mikropono at umakyat sa stage? Alam nyo, kanina ang activity ay dito nga sa San Pedro Square at may mini stage dito, pero doon lang siya sa Rizal Park, katabi lang nung San Pedro Square, at kasama niya si Davao City Police Director Colonel Hansel Marantana. At doon lang sila sa gilid, umupo at may pinag-usapan. Hindi na natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. At hindi nga siya nabigyan ng pagkakataon na pumunta doon sa stage at magbigay ng speech kanina. Oo, Bril, actually ito nga si Vice President Sara kakagaling lang from a short trip sa Japan, pero nakauwi na raw siya dito sa Pilipinas, pero hindi nga siya nagpakita dyan sa peace rally sa Davao. Pero nagbigay ba siya ng reaksyon o kahit sino man sa kampo ng mga Duterte dun sa isinagawang peace rally ng INC? Alam nyo, base sa nakuha nating impormasyon sa ating source ay nandito umano si Vice President Sara Duterte sa Davao City at nagpapahinga umano ito dahil nga sabi mo nga galing siya ng Japan at medyo ano pa yun na ang katawan niya. Parang pagod pa, kaya nagpahinga pa siya ngayon. Pero nagbigay naman siya ng mensahe si Vice President Sara Duterte at maging ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Narito ang kanilang mga mensahe. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self-serving schemes, no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. Gretchen, Sean, Pauline, yun nga ang mensahe ng mag-amang Duterte ngayong peace rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo. Balik sa inyo dyan sa studio. All right, thank you so much for that update. Live from Davao City, we have Bril Montalvo of News 5.
Okay, we've done the Manila rally and the Davao rally. We now head on over to Cebu City where thousands also showed up to support VP Sara Duterte. John Aroa reports to us live from Cebu City. Did I read that right, John? Was it really seen largely as a rally to support Sara Duterte? Or was it just like in Manila and Davao, all about unity? Katatapos lang nga ng programa dito sa Cebu, sa Idinaos na National Rally for Peace dito sa South Road Properties sa Cebu City. At pasado alas 5 ng hapon, ito na tapos ang naturang programa. At hindi alintana ang putik at basang lugar matapos ang biglang buhos na ulan. At karamihan sa kanila ay may kanya-kanyang bitbit na mga placard. Isa ang kanilang panawagan, ang pagkakaisa ng bansa. Sean, Gretchen at Pauline, ang National Peace Rally ng INC dito ay suporta sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga politikong nakita natin kanina ay o mga kilalang personalidad ay sinadismiss Cebu City Mayor Michael Rama at yun din si Pam Baricuatro, ang katunggali ni Governor Gwen Garcia sa pagkagobernador ng Cebu. At giit ng INC, hindi politika o anumang pag-iendorso sa mga politiko ang pagtitipon. Bukas daw ito sa lahat ng iglesia man o hindi. Matatandaang inendorso ng Iglesia ni Cristo ang tambalang Marcos Duterte noong 2022 elections. Okay, John, Sean, Gretchen ano Pauline? naman ang nilaman ng programa dyan sa Cebu City at ano yung mga hinaing ng mga tao? Sinasabi nila sa mikropono buong araw. Ang isa sa mga hangad ng ating mga kababayang Iglesia ni Cristo dito sa Cebu ay ang kapayapaan at ang pagkakaisa, Gretchen. At tapos isa rin sa nakita natin, may nakapanayam tayo kanina ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dito sinabi nila na sinama talaga nila yung buong pamilya nila, yung apo nila, yung mga anak nila, ay para maparating at maipakita sa buong Pilipinas na sincero sila sa kanilang paglahok sa National Rally for Peace. At yun nga, sana hiling din nila na didinggin ng mga leader ng ating bansa ang kanilang panawagan ng kapayapaan at pagkakaisa para sa bansa. Gretchen. Okay, John, sabi mo nga binuksan ng INC din itong peace rally sa lahat, no? So may nakita ka pa bang ibang mga grupo na nakilahok dyan sa peace rally bukod sa mga kapatiran ng INC? Ang ilan sa mga nakita natin, napansin natin kanina ay yung Maisog, yung itong grupo ng Maisog. Pero hindi na sila nabigyan ng pagkakataon na makapagtalumpati o makapagsalita sa naturang pagtitipon. Tanging mga leader lang ng Iglesia ni Cristo ang binigyan ng pagkakataong makapagbigay ng kanilang mga talumpati sa naturang pagtitipon. Mabilisan lang, John, ilang tao ang sumipot? Ano yung official count ng mga kinauukulan dyan? Ito ay base sa report na binigay sa atin mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kaninang umaga, umabot as of 10 a.m., umabot ng 45,000 katao ang lumahok sa naturang pagtitipon dito sa South Road Properties. Ngunit itong pagdating na ng kinahaponan na, bumaba ito sa 25,000 kasi karamihan sa mga tao ay nagsiuwian na at yun nga ay matapos umulan kaninang umaga ay ganun din kainit yung panahon nung pagsapit ng hapon. Okay. Maraming salamat sa pagbantay at pag-update sa amin. John Aroa reporting to us live from Cebu City.